Ang babaeng Beastman ay nagwawala ng lubusan laban sa mga kalalakihan ng Black Blades, na pumapatay sa ilan sa kanila sa isang iglap. Ibinabaon niya ang kanyang matatalas na kuko ng malalim sa mga mata ng isang malas na kaaway. Bigla, isa pang sundalo ng Black Blade ang dahan-daang lumapit mula sa likuran, sumisigaw na siya ay isang taksil na bastardo habang naghahanda ng isang nakamamatay na hataw mula mismo sa kanyang blind spot. Gamit ang mismong lalaki na kinamot niya ang mukha bilang kantungan, ang babaeng Beastman ay lumundag ng mataas sa hangin sa mismong huling segundo, na madaling umiwas sa atake ng kaaway. Habang nasa hangin pa, nagpakawala siya ng isang brutal na tuhod ng diretsyo sa mukha nito, na nagpadala sa kanya upang bumagsak ng malakas sa lupa habang ang dugo ay bumubuga mula sa kanyang ilong. Habang pinapanood ang buong palabas na nagaganap habang patuloy na naghihiwa sa kanyang sariling bahagi ng mga kaaway, nawala ng isip si Rem, nagtataka kung ano ba ang ibig sabihin yon. Malakas siyang nagreklamo na ninanakaw nito ang lahat ng kanyang huli at hindi ito maaaring basta na lamang mag-ikot upang basagin ang lahat ng kanilang mga ulo. Nasaksihan din ni Enshred ang buong pagpapakita na iyon. Matapos paslangin ang isang dambuhalang alon ng mga kaaway, ang babaeng Beastman ay sumubok na humabol sa kanyang hininga, na humihingal ng malalim dahil sa purong pagkapagod. Lumapit si Enshred sa kanya habang nakatayo siyang nakayuko, naghahabol ng hangin. Nang mapansin ang kanyang presensya, ibinaling niya ang kanyang tingin pataas upang harapin ang kanyang mga mata. Tiningnan siya ni Enshred at nagtanong kung ano ang gusto niyang gawin. Sumagot siya na kahit tumakbo siya, wala na siyang matatagwan o babalikan pa. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata, at nakiusap na tanggapin siya bilang kanyang subordinate. Matapos ang ilang panahong pananahimik, ibinigay ni Enshred ang kanyang sagot, at sinabi sa kanya na gagawin niya ito. Sa kanyang sarili, naisip niya na simula ng kaladkarin niya ang Beastman na ito palabas ng bilangguan, ang karapatang magpasya sa kanyang kapalaran ay pagmamay-ari na niya lamang. Bukod dito, napaka-praktikal nito dahil ang company ay kasalukuyang kulang sa tauhan. Habang nakatitig sa kanya, isa pang isip ang pumasok sa kanyang katwiran. Sa pagtingin ng malapit sa mga mata ng babaeng Beastman, naalala niya ang isang alamat ng mga Beastman tungkol sa mga gintong mata. Hindi pa rin makapaniwala ngunit nangingibabaw ang kagalakan, nauuto siya habang nagtatanong kung talaga bang tinatanggap niya ito. Ganap na binaliwala ni Enshred ang kanyang tanong, at tinapos ang kanyang iniisip sa pagpapasya na malamang ay hindi naman iyon ganoon kahalaga kahit papaano. Sumabat si Rem, nagtatanong kung ang nilalang ba na ito ang kanilang pinakabagong recruit ngayon. Si Ragna naman ay nagbubulong-bulong tungkol sa kung gaano niya kayang kamuhian kapag naglalagas ang balahibo ng mga ito sa kahit saan. Neinsulto ang babaeng Beastman at sumagot ng pasiga, nagbabala sa kanila na huwag siyang tretuhin na parang isang hayop. Buong pagmamalaki niyang ipinakilala ang kanyang sarili, isinisigaw na ang kanyang pangalan ay Don Bachel at hiniling na tawagin nila siya sa kanyang tamang pangalan. Sa wakas, ang kanyang tunay na pangalan ay naibunyag na. Pinutol ni Enshred ang daldalan, at sinabi kay Don Bachel na oras na para bumalik. Nang marinig ang mga salita ni Enshred, naisip ni Don Bachel sa kanyang sarili na sa wakas ay mayroon na siyang kasama na magsasabi sa kanyang bumalik ng magkasama. Labis na naantig ang kanyang emosyon, at ang mga luha ng purong kagalakan ay namuo sa kanyang mga mata habang napagtatanto na mayroon na siyang pangkat. Ngayon, pagkalipas ng ilang oras, makikita natin si Don Bachel na siyang humihila sa mabigat na karwahe sa halip ng mga kabayo, nagpupulsigi gamit ang isang matindi at higit sa taong lakas. Sa loob mismo ng karwahe na kanyang kinakaladkad, walang tigil siyang tinutokso ni Rem. Isinisigaw na ang isang kuhol ay mas mabilis pang gagalaw kaysa sa kanya at nagtatanong kung gusto niya bang matulog sa daan, inuutusan siyang tumakbo hanggang sa mamanhid ang kanyang mga binti. Si Enshred, na kasalukuyang nagpapahinga ng malalim, ay natutulog. Ang natitirang bahagi ng pangkat ay nagre-relax din sa loob. Nahihirapan sa ilalim ng bigat, sumigaw si Don Bachel, nagtatanong kung bakit ba kailangan niya pang hilahin ang karwahe sa simula pa lang. Casual na ipinaliwanag ni Rem na ang sasakyan ay naging masyadong mabigat matapos nilang tipunin ang lahat ng mga nakuhang kayamanan. Pumalag si Don Bachel na ang kanyang dahilan ay hindi nagpapaliwanag kung bakit siya ang kailangang gumawa niyon, kung saan prangkang sinagot siya ni Rem na wala na silang ibang magagamit upang palitan ang mga kabayo.
Ang kawawang si Don Batchel, na lubusang nawala ng gana dahil sa pang-aasar, ay nagreklamo na itinetreto na naman siya na parang isang hayop. Habang pinagmamasdan ng magulong takbo ng sitwasyon, naisip ni Enshred sa kanyang sarili na lihim na nadismaya si Rem matapos umalis ni Andrew. Inamin niya na noong una ay nag-alala siya para kay Don Batchel dahil sila ni Rem ay orihinal na nagkita bilang mga kaaway. Gayunpaman, nang makitang napakapalagay na agad ng loob ni Rem sa kanya, napanatag si Enshred na madali siyang makakasama sa natitirang bahagi ng kumpanya. Nasiyahan, nagpa siya si Enshred na ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga ng kaunti, sama-sama kay Ragna na matagal nang mahimbing na natutulog. Napansin ito ni Rem at sinigawan si Enshred, nagtatanong kung seryoso ba siyang nakahiga ngayon at pinapunang napakaginhawa naman ng buhay nito. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng kabilang buwan, ibinuhos ng kawawang si Don Batchel ang bawat piraso ng kanyang lakas upang hilahin ang dambuhalang karwahe, nagtatanong sa kanyang sarili kung talaga bang tama ang naging pasya niya na magpasya na manatili. Samantala, ang eksena ay lumipat sa isa pang bahagi ng rehiyon kung saan ang isang hukbo ng mga kalalakihan ay sumusulong sa kalaliman ng gabi, nagbibiyahe ng malalaking makinarya ng digmaan tulad ng mga katapult. Pagkatapos ay natuon ang pansin kay Komandante Marcus, na nakatanggap ng isang urgent na ulat na opisyal ng sinimulan ng Martay ang kanilang pagsulong. Kalmadong tinasa ni Marcus ang sitwasyon, na pinunang darating ang kaaway sa loob ng 5 araw. Sa loob ng panahong iyon, mararating nila ang mga linya sa harap ng border guard at ilulunsad ang kanilang pagkugkob. Agad siyang naglabas ng utos na dalhin ang lahat ng mga sibilyang naninirahan sa labas ng mga pader patungo sa loob ng ligtas na kuta. Kinaumagahan, isang dambuhalang dagsa ng mga mamamayan ang pumasok sa mga pintuan ng lungsod kasama ang kanilang mga anak. Sa mismong sandaling iyon, sa wakas ay dumating na si Enshred at ang kanyang mga tauhan, kung saan si Don Batchel ay agad na bumagsak sa lupa, tuluyang nanghina matapos hilahin ang mabigat na karwahe sa buong magdamag. Si Ragna, na nagising mula sa kanyang mahaba at mapayapang pagtulog, ay nagmasid sa malaking kaguluhan at nagtaka ng malakas kung bakit napakaraming tao sa kahit saan. Habang bumababa sila sa sasakyan, lumapit sa kanila sina Chris at Finn. Ipinaliwanag ni Chris na ang mga mamamayan ay lumilikas ng mas maaga sa schedule dahil sa nalalapit na digmaan sa teritoryo. Sa labis na katuwaan na makita sila, binati niya si Enshred, na isinisigaw na sa wakas ay nagbabalik na ang kapitan. Bigla, isang naninuyot na amoy ang tumama sa ilong ni Chris, na nagdulot sa kanya na manginig sa dumi. Nagmumula ito ng diretsyo kay Don Batchel. Tinakpan ni Chris ang kanyang ilong, nagrereklamo na talagang napakabaho nito. Sumang-ayon si Enshred sabay pisil sa sarili niyang ilong, na nagbabanggit na hindi naman talaga ito mukhang ganap na malinis sa simula pa lang, ngunit talagang nagpawis ito ng napakatinding dami. Humarap siya kay Finn, inuutusan itong isama ang babaeng beastman at paligan ito. Tumingin sa kanya si Finn pabalik, nagtatanong kung mayroon ba silang mga ekstrang damit na pamalit para sa kanya. Inutusan ni Enshred ang natitirang bahagi ng pangkat na ayusin ang mga nakuha nilang kayamanan at pumasok sa loob, na nagsasabing mag-uulat muna siya sa battalion commander. Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, humakbang pasulong ang ferry commander upang gambalain siya. Ipinalam niya sa kanya na maaari niyang isumite ang kanyang ulat sa darating na opisyal na pagpupulong, idinaragdag na ang lahat ng mga opisyal ay mahigpit na kinakailangang dumalo sa strategy session. Itinuon niya ang kanyang tingin sa kanya, binabati siya sa kanyang pagbabalik at tinawag siyang kanyang kasintahan. Kinwestiyon ni Enshred ang kanyang loika, nagtatanong kung ang komandante ba ng isang kumpanya na may mas kaunti sa 10 miyembro ay nararapat doon. Binaliwala ng ferry commander ang kanyang pag-aalinlangan, iginigit na ang simpleng bilang ng tauhan ay hindi nagdidikta sa kahalagahan ng isang unit. Pagkatapos ay tinukso niya ito, na ipinapahiwatig na naging masyado itong abala sa pakikipaglaro sa kanyang kumpanya kaya ganap na nitong nakalimutan ang kanyang kasintahan. Habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata, sinabi niya sa kanya na naghintay siya para sa kanya gabi-gabi, at hiniling na malaman kung kailan ba talaga nito planong bisitahin siya. Madaling iniwasan ni Enshred ang romantikong tensyon, nagtatanong kung dapat ba silang mag-schedule ng isang sparring match sa hinaharap. Ngumiti ang ferry commander, na pinapunang ang kanyang kasintahan ay wala talagang alam na anuman maliban sa pagsasanay,
ngunit nangakong aabangan niya ito. Si Enchred ay naiwang lubos na natigilan sa kanyang matinding tugon. Ang eksena ay lumipat sa punong himpilan ng komandante, kung saan kasalukuyang nagaganap ang isang napakahalagang military briefing. Ang parehong pangkat ng mga maharlika mula sa nakaraang pagtitipon ay naruroon. Binuksan ng komandante ang talakayan, na ipinapaliwanag na kasunod ng orihinal na panukala ni Vice Baron Van Cento, nagpadala sila ng delegasyon sa Black Blades. Dahil sumang-ayon silang magsanib puwersa, kinakailangan na masusing imbestigahan ng Black Blades, at dahil dito, ang Border Guard ay opisyal na naitinalaga sa imbestigasyon. Tumayo ang kapitan upang iharap ang kanyang formal na ulat, na isinisiwalat na sa likod ng kanilang mga likod, ang Black Blades ay lihim na naghahanda ng isang todo-todong pagsalakay laban sa Border Guard. Ipinaliwanag niya na, dahil dito, binawi nila ang kanilang intensyon na bumuo ng alyansa at piniling lipulin ang Black Blades. Gayunpaman, inamin niya na aksidente silang nakapagpalusot ng ilang mga natitirang kaaway sa gitna ng kaguluhan. Casual na sumabat si Enchred, inyaanunsyo na ang kanyang pangkat ang nag-asikaso na sa kanila. Natigilan sa biglaang paggambala, nauutal ang kapitan, na pagtatanto na ang mga tumatakas na natitirang kaaway ay malamang na nagtungo sa direksyon ni Enchred. Sumabat ang komandante, pinagdurugtong ang mga detalye ng malakas. Binanggit niya na nakikita na niya ang nangyari, at nagpasya na ang kanilang kabiguan na protektahan si Van Cento ay ganap na kasalanan ng Black Blades. Sandaling nalitaw si Enchred sa mga salita ng komandante, dahil alam niya na si Rem talaga ang pumatay kay Van Cento. Gayunpaman, matapos ang isang maikling katahimikan, sumakay na lamang siya sa Agos, at kinumpirma na tila nga tina-target ng mga natitirang kaaway si Van Cento sa simula pa lamang habang sinusubukang tumakas. Nagsalita ang komandante ng may pagkukunwaring galit, na idinedeklara na ang pagtatangkang targetan ng isang maharlika ng Border Guard ay isang gawa ng labis na kawalan ng paggalang. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang puso, na ipinapahayag na si Van Cento ay tunay na isang tao na labis na nagpapahalaga sa Border Guard. Nanawagan siya sa kapulungan na mag-alay ng sandaling katahimikan para kay Vice Baron Van Cento, na pumanaw sa isang malagim na trahedya. Alam na alam ng iba pang mga maharlika sa silid kung ano talaga ang totoong nangyari sa sitwasyon. Habang pinapanood ang palabas na ito, napansin ni Enchred sa kanyang sarili na malamang ay walang sinuman sa silid na ito ang hindi nakatitanto na ang labis na pagdadalamating ito ay wala kundi isang kalkuladong pag-arte lamang. Ang Border Guard ay isang lungsod na napapalibutan ng hindi mabilang na mga kaaway, at alam ng lahat na ang mapagdalamhating pagpapakitang ito ay isang pagkukunwari lamang. Ang kamatayan ni Van Cento ay nagsisilbing isang malinaw na babala. Ang mga kumikilos ng dahil sa hindi kinakailangang kasakiman ay mamamatay dahil dito. Sa mismong sandaling ito, malinaw na ipinapakita ng battalion commander ang kanyang ganap na kalooban. Ang lahat ng ito ay upang protektahan ang integridad ng Border Guard. Sa isang maikling flashback, nakita natin ang komandante na sinasabihan si Enchred na gusto niyang mahalin nito ang lungsod na ito. Iniisip niya ang mga salitang iyon, na nagpa-realize sa kanyang sarili na ang isang knight ay kumakatawan sa isang napakataas at hindi maabot na pader. Pagbabalik sa kasalukuyan, kinausap ng komandante ang silid, na isinasaad na ang Martay ay isang lungsod na nagmamana ng nakamamatay na lahi ng hari ng mga mercenary sa silangan. Nagbabala siya na ang kanilang lakas militar ay kakilakilabot, at kung nakakuha rin sila ng suporta mula sa malalakas na panlabas na puwersa, ang kanilang pangkalahatang pagkakataon na manalo ay hindi tumpak na mahuhulaan. Tahimik na nag-isip si Enchred. Nasa estado ng pagkagulat siya, na kinikilala na ang pagkakataon na marating nila ang wakas ay mas mababa pa sa isa sa bawat 10,000. Ipinagpatuloy ng komandante ang kanyang talumpati, na idinedeklara na sa mga modernong larangan ng digmaan. Ang panalo o talo ay sa huli ay itinatakda ng maliliit at piling mga unit na pinamumunuan ng isang natatanging knight. Ang isip ni Enchred ay napadpad pabalik sa kanyang pinakamalalim na mga hangarin, na iniisip na umaasa siya. Kahit na hindi niya kailanman marating ang tuktok na iyon gamit ang kanyang kakaunting talento, at kahit na manatili itong isang itinalagang panaginip na gamulong sa putik at ganap na nawasak, magpupursigi pa rin siya para rito. Narating ng komandante ang kasukdulan ng kanyang talumpati, na inyaanunsyo na sa kasalukuyan, sa loob ng Border Guard,
mayroong isang partikular na kumpanya na nagpapakita ng pinakatangi at mapangwasak na lakas bilang isang maliit na piling unit. Sa mga salitang iyon, ang bawat pares ng mga mata sa loob ng silid ng kapulungan ay lumingon upang tumingin ng diretso kay Enshred. Tumingin ng diretso sa kanya ang komandante, hinihiling na malaman kung ano ang gagawin ng komandante ng pangkat ng mga baliw na si Enshred. Sa kanyang sarili, pinatibay ni Enshred ang kanyang loob, nangangako na siya ang magiging knight na maglalagay ng tiyak na wakas sa digmaang ito. Nang malakas, matatag siyang sumagot na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngumiti ang komandante, na idinedeklaryo na sa komandante ng pangkat ng mga baliw, opisyal niyang ipinagkakalob ang malayang awtoridad sa operasyon, at sinabihan siyang magwala sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa pagbibigay ng berdeng ilaw, ang buong pangkat ay naghanda na para sa aksyon. Si Rem, Saxon, Odin, Ragna, Keen, Chryse, Esther, at ang kanilang pinakabagong malakas na recruit na si Don Bachel. Nakatayo si Enshred na naghihintay sa kamila sa labas, habang ang isang seryosong ekspresyon ay nakaukit sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang piling pangkat at inutusan silang lumabas, na idinedeklara na ang pangkat ng mga baliw ay kumikilos na. Dito nagtatapos ang unang season. Nag-anunsyo ang may akda ng isang maikling pahinga upang mag-organisa muli at magbalik ng may mas mahusay pang gawa. At ang new season ay inaasahang magbabalik para sa ikalawang kalahati ng taong 2026. Maraming salamat sa pagsubaybay.